Good afternoon po sa lahat. Ako po yung maghahatid sa atin ng kalimang salita ng Panginoon na nasa Krus ng Kalbaryo na nagsasabi, I thirst. Tinanong ba natin kung bakit I thirst? Dalawang simpleng salita na binanggit ng Panginoon nung nasa Krus ng Kalbaryo. Mababasa po natin ito sa John 19 verse 20. Verse 28. Ano nasasabi po? After this, Jesus, knowing that all was now finished, said, to fulfill the scripture, I thirst. A jar full of sour wine stood there, so they put a sponge full of sour wine on the hyssop branch and held it in his mouth. Nakita naman po natin, no, yung hirap ng Panginoon from sa pagdakip sa Kanya, sa pagpapahirap, and then sa pagpako niya sa krus na umabot ng 6 hours from 9 a.m. hanggang 3 p.m. So, ang Panginoon po, may dalawang view po yung fifth word na, ang nagsasabi po sa mga scholars is, yun po, yung sinabi niya, I thirst, a jar full of sour wine stood there, so they put a sponge on the sour wine and hyssop branch and held it in his mouth. Mababasa rin po natin iyon sa Psalms 69 verse 21. Ito po yung sinabi sa Psalm 69 verse 21. They put gall in my food and gave me vinegar for my thirst. So, nang nakapako po si Kristo sa krus ng Kalbaryo, patuloy po niyang pinupulfill yung prophecy na ibinigay sa kanya ng Diyos Ama na nagpapatunay na ang ating Diyos Ama ay fully God and fully human. Yung pangalawa naman po na definition ng I thirst is yung nauuhaw siya physically. Dahil nga po sa hirap ng pagpaparusa sa Kanya, yung pagiging tao niya, yung pagiging fully man niya is nauuhaw po siya. Totoong nauuhaw siya sa tubig at physically dehydrated po siya. In conclusion po, yung Diyos po na naghati ng dagat ng Exodus, yung Diyos na lumakad sa dagat para sa mga apostol, ngayon po nangihingi ng tubig. Di ba? Parang napakabigat po na yung Diyos, para sa ginawa ng Panginoon lahat yun para sa atin. Na dapat tayo po yung nakapako, dapat tayo po yung nahihirapan, dapat tayo po yung pabulusok sa interno. Ngunit sa pagmamahal po ng Panginoon, pagmamahal po ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu sa atin, kinaya po, yun nga po, gaya po ng sinabi ni Ate Joy, yung inseparable connection po ng Diyos Ama at Diyos Anak, nagkakaroon po yun nagkalamat, dahil nga po sa pagmamahal ng Ama sa ating mga anak niya. Okay po, maraming salamat.